Pakipatay po at pera po ang inyong lisensya kung may lisensya man kayo. O, wala akong lisensya sir, inutusan na ako sir. Wala kang lisensya, ba't ka nagmaneho ng motor? Siya na ako sa bahay na pupunta. So, hindi po kayo aware na pag nagmaneho ng motor sa pampublikong kalsada, kailangan po may lisensya? Opo sir, Alam nyo? Opo. May lisensya ka o wala? wala na sir. Wala ka lisensya talaga. May impound po to. Wala ka ng lisensya, wala ka pang helmet, nakatsinelas ka pa. Ang pakiusap po kasi sir, hindi po sa lahat ng oras binibigay po yan. Lalo na po yung sitwasyon nyo, taga rito kayo, alam nyo na no parking on this side. Pero inuna nyo pa rin po ilabas yung sasakyan bago nyo po inayos yung parking space nyo. Sir, marami pa po kami kailangan puntahan, marami pa kaming trabaho. Sir, with all due respect, I need you to move out of the tow truck po. Kung hindi nyo po gagawin, I will call Todo pakiusap kay Sir Gab, ang isang driver, na wag na lang daw ito ang kanyang sasakyan at tikita na lang daw siya sa kanyang violation. Subalit, hindi pumayag si Sir Gab dahil illegal parking ang kanyang violation. Dahil mantakin nyo mga idol, meron siyang sasakyan, subalit wala siyang parking. Kung baga, sa gilid lang ng kalsada niya pinag ang kanyang sasakyan o sa mismong tapat ng kanyang bahay. At isa namang rider ang nasta ni Sir Gab dahil nga wala itong helmet at napag-alaman na wala rin pala itong lisensya at nakatsinelas pa ito. Kaya malamang sa malamang i-impound ang kanyang motorsiklo. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mainit na eksena sa ginawang clearing operation ni Sir Gab. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Nakikiusap po kami. Ito po kasi ang senaryo, dumating sila, bumaba naman po ako kaagad ako. Nakikiusap ako na wag nang ito, magpapatikit naman po ako. Ganito sir, if I check on the video na lumagpas sa 5 minutes na walang driver, aalis po kayo dyan at itutoko po yan. Sir, ang sa akin po, reconsideration. Hindi nga sir, that is a consideration that I'm trying to give to you. I will check on the video. If it goes beyond 5 minutes na wala po kayo dyan at walang driver, I'll tow it. Sige. Sir, 6 minutes and 21 seconds. Ayan po yung video niya. The video duration is 6 minutes 27 seconds. Ayan po ang sasakyan nyo, Avanza. Ipa-fast forward ko na po ng konti para hindi po masayang 6 minutes natin. I'm on the mark of 2 minutes and 23 seconds. I'm on 4 minutes mark already. 5 minutes 49 seconds. Sa tingin ko, hindi ko na po kailangan tapusin. Kasi 5 minutes 49 seconds, wala naman pong driver. Lahat wala po. Sir, ang sabi nila, reconsideration. Sir, baka pwedeng applyan mo sa pa ako ng extra... No, sir. Sir, hindi po ako... Taga rito po kayo. Taga rito po ako. So aware po kayo na wala pong parking tong side na to. Ganito po sir, kalalabas lang po ng sasakyan, may kausap na po talaga akong parking area. Hindi nga sir. Ang question po nito, whether ka bibili na ng kotse or hindi, may parking po ay sa loob. You should have thought of that first bago kayo bumili ng dagdag na sasakyan kung wala po kayong parking at hand. Ngayon sir, taga rito kayo, aware po kayo na walang parking sa side na ito. Tama po ba? Okay. Kung aware po tayo, then why did we do it? Given the fact na may kausap pa po kayo tungkol sa parking space, pero sana po bilang isang responsableng residente at motorista, bago nilabas yung sasakyan, may schedule naman po yan sa kasa kung kailan ilalabas. Bago po nilabas, kinausap nyo po muna yung parking slot nyo po. Sa akin sir, reconsideration na lang. Kasi sa totoo lang sir, wala akong pambayad sa yun lang po ang problema ko. Kaya pumapayad po ako magpatiket Kasi hindi po malaki sweldo ko sir. Sir, pero with all due respect po ha, pasensya na po, ayoko naman pakialaman ng status po natin, pero an Avanza is more than 1 million. Yes sir, pero hulugan yan sir. Monthly po niya nasa 23,000. Tama po, pero sa daily, yung daily income po sir, sapat-sapat lang. Sir, sana po alam nyo naman po bawat pumarada sa side na to, bago nyo po
pinroceed yung purchase, sana it's part of our responsibility of responsible car ownership na may parking po muna tayo, ha? Kaya po talaga nakikipag-usap ako sa parking. Sir, pasensya na po ha, pero I cannot give you an additional consideration. Sir, alam ko sir, mataas standard mo, lagi kang nasa tama. Ang sa akin lang sir, Hindi po ako laging sa tama, dapat nasa tama tayo lahat. tama po. Ang sa akin sir, nakikiusap lang ako. Ang pakiusap po kasi sir, hindi po sa lahat ng oras binibigay po yan. Lalo na po yung sitwasyon nyo, taga rito kayo, alam nyo na no parking on this side, pero inuna nyo pa rin po ilabas yung sasakyan bago nyo po inayos yung parking space nyo. Sir, marami pa po kami kailangan puntahan, marami pa kaming trabaho. Sir, with all due respect, I need you to move out of the tow truck po. Kung hindi nyo po gagawin, I will call for Last time sir, nakikiusap po ako, papatigil na lang po ako. Yung reconsideration, I'm seeking your heart, I'm asking for your grace. Hindi ko po talaga kaya pasensya na po sir. As much as I want to give you another extended courtesy, hindi ko po magagawa. Kasi po, una-una, kayo na po ang umamin, alam niyong bawal pumarada. So kung alam natin, why do we still keep on doing it? Siguro sir, panahon na po na wag na po tayo mag-rely sa pakiusap at baka pwede naman. Kung alam naman po natin mali yung ginagawa natin. Ha? Pasensya na sir. Pa-move na lang po kayo, baka madisgrasya po kayo. naman po na ang pinapag-uusap ko bayad naman po ako Sir, kanina po nung dumating ako, ang sabi ko po sa inyo, pag chinek ko po sa video, if it is less than 5 minutes, bibitawan ko. 6 minutes yung video, nasa 5 points lang tayo. 6 minutes 27 po ang duration ng video nyo. Kaya nga sir, 1 minute and 27 seconds ang pinag-uusap. Malaking bagay po yun, sir. Sir, alam nyo po ba sa towing impounding guidelines po namin, wala naman po talaga sa batas ang 5 minuto. That's already an extended courtesy na binibigay po namin dahil precedence na po yung nangyayaring kortesiya. Sir, ako bumaba, kaya andito. Sir, unang-una, babalik ako po. Alam nyo bawat pumarada, coming from you. Sana po bago nyo nilabas sa kasa yung sasakyan, inayos nyo po muna yung parking slot nyo. Ha? Pasensya na, sir. Pakiusap na lang po, pa-move na lang po. Yung nahatak na yun nando, kaya yun. Sinong attorney? Diyan ako siya kay Toledo. Ha? Diyan ako kay Toledo. Sino si Tonido? Yung nagtitinda ng baboy dyan. Ano naman po kung kay Tonido po kayo? Wala kayong helmet. Malapit niya ako dyan. Diyan na. Pag malapit, pwedeng walang helmet po. Hindi naman sir. O sige po, itabi mo po dyan. Pakipatay po at pera po ang inyong lisensya kung may lisensya man kayo. Wala akong lisensya dyan. Inutusan na ako. Wala kang lisensya. Ba't ka nagmaneho ng motor? Diyan ako sa bahay na pupunta. So, hindi po kayo aware na pag nagmaneho ng motor sa pampublikong kalsada, kailangan po may lisensya? Opo sir. Alam nyo? May lisensya ka o wala? Wala ka lisensya talaga. May impound po to. Sino to? Vic. Okay na, Bon. Pakipatay na lang po, ha? Wala ka ng lisensya, wala ka pang helmet, nakatsinelas ka pa. Pag dyan lang, hindi ibig sabihin pwedeng walang helmet at walang lisensya. Server mo, Walang lisensya to. tangkad dyan, anong sasakyan? Tingnan mo, Kasha. siya pa yung motor. Kasha. Tangkad, kunin mo yung isang motor dito. Kasing laki lang to ng Mio Soul. So araw-araw po kayo nagmomotor? Hindi sir. Ilang beses na? Ngayon na ako nagmaniho sir. Kasi Ilang beses na sa linggong ito? ngayon na sir. Hindi ako naniniwala. Ngayon na sir. Ngayon lang. Ngayon ka. Ayaw akong maniho po sana eh. So natsempuhan ka. Natsempuhan na naman kita. Ganun ba yun? Ay, hindi ako naniniwala ngayon lang, kuya. Alam mo bakit? Hindi ako naniniwala. Kasi nung pag salubong mo sa akin, ang sagot mo kaagad sa akin, dyan lang ako. Ang taong first time nagmaneho ng motor at walang alam sa batas, hindi po yun ang sasagot sa akin. Ang itatanong sa'yo, alam mo ano? Bakit po, sir? So in short, alam mo. At hindi to first time. Tama po ba ako, kuya? Tama sir. Oo, di ba? Alam ko po yan. Ako nagmaniho talaga ng motor. Kumuha muna kayo ng lisensya bago ka magmaneho ng motor para alam mo na kailangan mo ng helmet.
May ORCR kaya to? Meron, sir, kung pwede. Pero paso. Hindi. Sure? Sige po, pero may impound pa rin ha, kasi wala kang lisensya. Hindi po. Mapapakiusapan mo ako sa obstruction, pero hindi mo ako mapapakiusapan sa pagmamaneho ng walang lisensya. Dahil napakadelikado ng ginagawa mo, kuya. Bon, impound mo. Yung mga panindang nakasabit, bawal po nakasabit sa bangketa. Kung gusto nyo may sabit kayo, kailangan at least 10 meters. Eh, hindi nyo na po maaabot yung paninda kung ganon. Sarap pa naman ito. Ano mo na? Kung ako po sa inyo, may pwesto pa naman kayo sa loob, diyan kayo sa loob magtinda, buksan nyo yung screen para diyan po yung mga bibili. Pasok nyo lahat yan sa kanila. Alam mo, kahit yung pusa nahihirapan na dumaan sa daming obstruction. Nahihirapan na yung pusa sumuksok sa sikip eh. Tangkad, tangkad. Monitored mo ba ako? May papakuha akong Mio Soul dito. Ito Honda City sir, pero makasya yung motor na yan. Oh, sige, pagkasayin mo. Kung hindi, buhatin mo. O, yung amin ito. Para wala nang balikan, ha? Akyat ka yan, nasa road, pakabutin mo. O, yung CCTV mo, bakit mo sa namin sinasagot yan? Na yung kamay nyo. Nay, kamay nyo, baka masugatan kayo. Oh, yung CCTV, tanggalin nyo, bigay nyo sa kanila. Oh, maraming record pa naman yung nakan. Ayan mo na, CCTV nyo. Para ma-monitor nila yung tinda sa loob. Napakaliwanag po ng ilaw nyo, Nay. Laki. Laking bumbilya. Ano nga guys ko din dapat yung fresh ng anak ko. Nagigising ko lang din, okay bawat dyan. Trending ka dyan. Then meron, pero meron. Hagit ko dyan eh. Model mo. Ha? Yan, dyan yun na ilagay sa loob. Gayahin nyo po sila, Nay, oh. Gayahin nyo po sila. Ayun o. Ayan. Ayan o. Ito po ang modelo. Si RR Sari Store. Ba yan? Makakasaksak pa ba yan? Sa purol? Ayun nga. Nasira na sir. Buka mo nga. Nasira na tuloy. Ah, sige na, tara na. Sila na mag-ayos yan. Bon?